And praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng mga kapatid natin na nanunood at maging sa manunood pa ng FB Live na ito. Hayaan po natin na sa ganitong uri ng pag-aaral ay mas makilala natin ang Diyos at higit sa lahat ay lumalim yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin bago sa salita ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Kayo po'y mabuti at tapat na Diyos na sa amin po ay laging nagbabangon sa umaga, Panginoon. Papasalamat kami sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-aral ng inyo pong mga salita sapagkat maraming mga lugar at mga bansa na hindi na pinahihintulutan na makapag-aral ng inyo pong mga salita. Kaya sa umaga pong ito, ang aming pong mga puso ay nagagalak at lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat kami po ay pinagkalooban ninyo ng pagkakataon na naman na makalapit po sa inyo. Salamat po, bigyan ninyo kami ng kaunawaan patungkol sa inyong mga salita. Nang sa ganon ay maintindihan po namin ang mga salita ninyo na aming pong pag-aaralan. Sa inyo po ang papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po, isang magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nasa Door of Faith Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel Reyes, under po ng ating District Supervisor, District 9, Pastor Luis Bailon. At purihin ng Panginoon sa umaga pong ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po'y nilagyan ko ng pamagat na ang paniniwala na tutulungan tayo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, para sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon, ang mga Kristiyano, ay may kanya-kanya tayong pakikipagbaka. At may kanya-kanya tayong labanan sa mundo pong ito. At ako po'y naniniwala na may mga pagbagsak at may mga panghihina. Pero hayaan natin, katulad po ng ating pag-aaralan, tayo po ay naniniwala na tutulungan tayo ng Panginoon. Nais ko pong baybayin yung aklat po ng Daniel sa chapter 3. Ito po yung tatlong magkaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego. At ako po'y naniniwala na alam po natin yung kwento na ito. Pero hayaan natin na yung tatlong bagay na ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay maging kalakasan po natin at maging hamon sa atin para mas lalo po tayong sumiksik o maglingkod at gumawa para sa Panginoon. At nais ko na lamang pong ikwento at di na po natin babasahin. May mga ilang talata po tayong babasahin at siya pong bibigyan natin ng pansin na kung saan ay ginawa ng tatlong magkaibigan na ito. At ang chapter 3 ng Daniel, ito'y kwento ni Haring Nabukadnezar na kung saan ay nagpatayo ng isang ribultong ginto. At alam natin na itong pinatayo niya ay kailangan sumamba lahat ng mga tao na kanya pong nasasakupan. At yung panahon na ito, si Haring Nabukadnezar ay makapangyarihan at kontrolado niya lahat ng tao. At sa madaling salita, hindi na po natin papahabain pa, dumating sa tagpo na natapos yung pinagawa ng hari na si Nabukadnezar na ipatayo yung ribultong ginto na kung saan ay dapat sambahin yung mga tao na pinangungunahan niya. Pero sa tagpo pong ito, mayroong tatlong magkakaibigan na kung saan ay naglilingkod din sa kanya sa lugar po ng Babylonia na hindi sumamba nung narinig nila yung tinig o yung tunog na senyas para lumuhod sila at sumamba doon sa ribultong ginto. Pero sa madaling salita, yung tatlo ay hindi sumamba at yun ay nabalitaan ng hari, nalaman ng hari na hindi sumamba si Shadrach, Meshach at Abednego. Sa talata pong Daniel chapter 3 verse 13, ito yung naging reaksyon ni Haring Nabukadnezar nung nabalitaan niya na hindi sumamba yung tatlong magkakaibigan. Sabi po dito, nais ko pong basahin, nagalit si Haring Nabukadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki.
Ito nga po yung magkakaibigan. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumasamba sa ribultong ginto na aking pinagawa? Verse 15, ito po yung sinasabi ng hari, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? At ito na yung tagpo na nagalit yung hari doon sa tatlong magkakaibigan. At sa madaling salita, hindi nga lumuhod yung tatlo at hinihagis ng hari yung tatlo doon sa naglalagablab na apoy. At ito pa yung napakatindi na lumabas doon sa bibig ng hari na sa tingin ba ninyo'y merong Diyos na makapagliligtas sa inyo doon sa naglalagablab na apoy? Pero sa unang tagpo na atin pong pag-aaralan, ito yung napansin ko doon sa tatlong magkakaibigan habang hindi po sila sumamba doon sa ribultong ginto na ipinagawa ng hari noong mga panahon na ito. Meron silang katapangan. Bakit masasabi natin na meron silang katapangan? Hindi ito yung tapang na galing sa mundo, nalalabanan nila yung hari sa pamagitan ng kanilang lakas, kukontrolin nila yung utos ng hari, hindi. Ito yung sinasabing katapangan na nanggagaling sa Panginoon. Ibig sabihin, merong karunungan. Kaya kung babaybayin natin sa verse 16, sinabi dito ng tatlo, sinabi nila Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Ito yung napakaganda Sa panahon natin ngayon, ang isang tao kapag ginawan mo ng masama o ginawan mo siya ng hindi maganda sa kanyang sarili o sa kanyang buhay, ang unang gagawin niya ay gaganti sa pamagitan ng kanyang lakas. At alam natin yan, dahil marami tayo nababalitaan, napapanood sa mga telebisyon, sa mga Facebook na atin pong ginagamit, na kapag nagawan mo ng isang masama yung isang tao, talagang gaganti. At may pagkakataon pa na talagang pinagbubuhatan ng kamay. Pero yung tagpong ito, napakaganda nung sinabi nung tatlong magkakaibigan napakaganda nung lumabas sa kanilang bibig at masasabi natin na meron silang karunungan at katapangan Hindi dahil ginantihan nila yung hari o lumaban sila sa hari. Kundi ito yung sagot nila, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. Isipin niyo po yun. Ihahagis na yung tatlo doon sa naglalagablab na pugon, pero naroon pa rin yung katapangan nila na hindi sila sasamba ni maglilingkod doon sa pinagawang ribulto ng Panginoon. Bakit? Kasi lubos yung pagkaunawa nila sa salita ng Diyos At ganoon katindi yung pagkakilala nila sa Panginoon. Kaya nasabi nila dito na gawin ninyo. Sinabi nila doon sa hari, gawin ninyo kung yan po yung gusto ninyo, pero hindi kami sasamba doon sa pinagawa ninyong ribulto. At naniniwala sila na ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Kaya sa atin, mga kapatid, maraming tagpo sa buhay natin, lalo tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon ay maganda yung kalalagayan natin at yung sitwasyon natin. Darating talaga sa tagpo na iinsultuhin at gagawan tayo ng masama ng mga tao na nasa paligid natin. Higit yung kaaway ay gagawa talaga lahat ng klase ng paraan ay gagawin talaga ng kaaway para mainsulto tayo at mapasamba nila tayo sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero pag dumating yung ganong tagpo, pwede po ba natin gamitin yung salitang meron silang katapangan? Hindi dahil ginamit nila yung sarili nilang lakas, kundi nagkaroon sila ng katapangan dahil naniniwala sila sa Diyos na ililigtas sila ng Diyos sa kanila pong pinaglilingkuran. Kaya mapapansin natin na wala sa kanila yung takot Wala sa kanila yung sa pinakamababaw na salita, yung kaba, yung nervyos. Wala sa kanila yun dahil talagang sinagot pa nila yung hari sa malumanay na salita Gawin po ninyo kung yan po yung gusto ninyo. Pero yung Diyos namin pong pinaglilingkuran, pinaniniwalaan nila, yun po yung Diyos na magliligtas sa kanila. Amen?
Kaya nais ko pong iwan sa inyo, bilang panguna, magkaroon tayo ng katapangan habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung tapang, uulitin ko, hindi yung tapang na galing sa mundo, na kapag ka ginawan ka ng masama ng kapwa mo tao, ay gaganti ka sa pamagitan ng iyong lakas. Hindi po. Magkaroon tayo ng tapang dahil hindi tayo natatakot. Kahit na marami silang ibato sa atin, kahit na marami silang sabihin sa atin, at kahit gawan pa nila tayo ng masama. At kung dumating man yung tagpo na hagis tayo sa naglalagablab na pugon, manindigan tayo na ang Diyos ang magliligtas sa atin. Sa pangalawa pong pag-aaralan natin, na nakikita ko dito sa tatlo na magkakaibigan na ito, meron silang paninindigan. Anong ibig sabihin na meron silang paninindigan? Basahin po natin yung Daniel chapter 3 verse 18. Tingnan niyo po yung sinasabi dito ng tatlong magkakaibigan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Nisasamba sa ribultong ginton ipinagawa ninyo. Sipin niyo, naroon niyo yung paninindigan ng tatlong magkakaibigan. Di po ba? Siguro sa atin na normal na tao, sa panahon ngayon, kapag talagang hirap na tayo at pinapapili na tayo, maglilingkod ka sa Diyos mo o hindi ka maglilingkod sa Diyos mo. Meron ng katanungan. Pag naglingkod ka sa Diyos mo, makakaranas ka ng mga pigati, ng mga paghihirap. Pero pag hindi ka naglingkod sa Diyos mo, merong mga ino-operang kaaway na ganito, ganyan, bibigyan ka ng magandang trabaho, aangat ka sa buhay mo. Hindi talaga Dahil yung tatlong magkakaibigan, nagkaroon sila ng paninindigan sa kanilang sarili. Na kahit hindi sila iligtas ang Diyos na pinaniniwalaan nila, hindi pa rin sila sasamba doon sa pinagawang ribulto ng hari. Di po ba? Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na mga naglilingkod sa Panginoon, ang bawat isa po sa atin, sa mga nanonood ng Facebook Live na ito, sasabihin ko po sa inyo, sinabi ko kanina, hindi po sa lahat ng panahon ay maganda yung kalalagayan natin. Alam nyo, darating talaga sa tagpo na babagsak, panghihinaan tayo ng loob, at mawawalan tayo ng pag-asa. Pero pwede bang pag dumating yung ganung tagpo, na naranasan na natin na parang hirap na tayo, nawawalan na tayo ng pag-asa, pwede bang manindigan pa rin tayo na tutulungan tayo ng Panginoon? Manindigan pa rin tayo na ililigtas tayo ng Panginoon? Kung sa sariling katawan lang na ito, kung sa sariling lakas lang po na ito, mga kapatid, wala po tayong magagawa. Hindi po tayo katulad ni Apostol Pablo na kung kailan siya mahina, doon siya mas lalong lumalakas. Ito pong katawan na ito ay darating talaga sa panghihina. At kung dumating yung panghihina na yun, yun yung patunay na talagang hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Kaya talagang kailangan natin manindigan doon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Para saan pa, mga kapatid? Nananampalataya tayo sa Panginoon ngayon. Tapos dumating yung unos, dumating yung bagyo, yung pagsubok na sinasabi, ititigil natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Useless lahat ng una natin paglilingkod sa Panginoon. Kung dahil lang sa simpleng pagsubok ay tatalikod tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Alam nyo, lagi na lang natin isipin na kapag dumating sa tagpo na pinanghihinaan tayo, na darating yung panahon na talagang aanihin natin yung ating mga pagpapagal sa Panginoon. Hindi man sa mundong ito, merong inilaan sa atin ng Panginoon doon sa langit na bayan. At doon wala na tayong dadanasin pang paghihirap. Wala na tayong dadanasin pang pag-iyak. Kung umiyak man tayo doon, sabi doon, yung iyak na Dahil hindi natin kayang ipaliwanag kung ano yung nararamdaman nating galak pagdating natin doon sa langit na bayan. Kaya sa pangalawa na nais ko pong iwan sa inyo mga kapatid, magkaroon tayo ng paninindigan sa Panginoon. Manindigan tayo sa ating pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Ulitin ko, darating yung panahon, mismong kapwa natin tao, mismong mga katabi natin, mga malapit sa atin, ay talagang gagamitin ng kaaway para i-down tayo, para pabagsakin tayo, para ipaunawa sa atin na yung ating pong paglilingkod sa Panginoon ay walang kabuluhan. Pero pag dumating na po yung ganong tagpo, manindigan pa rin po tayo katulad ng ginawa ng tatlong magkakaibigan na ito. Isipin nyo, grabe yung paninindigan nila. Bakit? Sabi nila dito, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Di po ba?
kung papansinin natin, grabe yung pananampalataya ng tatlong magkakaibigan dito sa Panginoon eh. Talagang hindi mo matututulan yung pananampalataya nila sa Panginoon. Alam niyo, panghawakan na lang natin yung mga pangako ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 41 verse 13, tingnan niyo po yung sinasabi din dito. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Mga kapatid, walang ibang tutulong sa atin. Siguro pwedeng tulungan tayo ng ating mga kapwa-tao, pero merong limitasyon eh. Merong hangganan yung tulong nila eh. Pero yung tulong na nanggagaling sa Panginoon, anytime, pagkakailanganin natin, ay talagang ibibigay ng Panginoon. At ang kagandahan, mismo ang Diyos ang tutulong sa atin. Mismo ang Diyos, siya po ang gagawa sa atin pong mga buhay. May isa pa pong talata sa Numbers chapter. Tingnan niyo po. Numbers chapter 23 verse 19. Hindi po ako nagkakamali. Ito'y mismong Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano man ang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sipin niyo po yun. Tutuparin ng Panginoon yung pangako niya sa atin. Hindi siya katulad ng tao na kapag nangako, sabi nga ng mga kapwa natin tao, ay napapako, nababali, sa madaling salita, ay hindi natutupad. Pero yung Diyos po natin pinaglilingkuran, kung ano yung sinabi niya sa atin nung tayo po'y nanampalataya sa Kanya, hindi magbabago yon. Gagawin ng Panginoon sa atin yon. Sa pangatlo, nais ko pong magtapos dito, sabi dito, nakita natin yung katapangan, yung paninindigan ng tatlo sa Panginoon na kanila pong pinaglilingkuran. At makikita natin dito yung ganti sa kanila ng Panginoon eh. Sabi dito, pinagpala sila ng Diyos. Sa Daniel chapter 3 verse 29, tingnan niyo po. Kaya ipinag-utos ko sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni na Sadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Isipin nyo, pansinin natin, nung nagagalit si Haring Nabukadnezar doon sa tatlong magkakaibigan dahil hindi sila sumamba sa ribultong pinagawa niya, ang unang lumabas sa bibig ni Haring Nabukadnezar ng hari ay, tingin ba ninyo merong magliligtas sa inyong Diyos doon sa naglalagablab na apoy? Ibig sabihin, doon sa kaisipan ng hari, walang tutulong doon sa tatlo eh. Di po ba? Kasi hindi naman niya kilala yung Diyos ng tatlo eh. Pero nung nakilala niya yung Diyos ng tatlo, na gumagawa ng himala, na tumutulong sa mga nagtitiwala sa Kanya, mismong hari pa rin yung nagsabi kaya ipinag-utos ko sa inyo, sino man, alinman sa lahi, anumang lahi, bansa, wika, magsalita laban sa Diyos, ni na Sadrach, Meshach at Abednego, ay papatayin at wawasakin ang kanilang bahay. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Isipin nyo, ito yung napakaganda eh. Kapag meron tayong paninindigan sa ating pong Panginoon, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ultimo mga gumagawa sa atin ng masama, ultimo kaaway na gumagawa sa atin, mismong lalabas sa bibig niya, yung pagpupuri na lalabas sa kanyang sarili, sa kanyang bibig. Mismong siya ay magpupuri sa Panginoon. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng ating buhay. Di po ba? Bakit? Kasi sa pamagitan ng buhay na ito, nakikita nila yung pagkilos ng Panginoon. Nakikita nila na gumagawa talaga yung pinaglilingkuran natin na Diyos. At ako po'y naniniwala na ang lahat ng nanunood sa umaga pong ito, lahat tayo subok na natin ng Panginoon. Lahat tayo kilala na natin ang Panginoon na hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Ang nangyayari lamang kung bakit tayo bumabagsak dahil sa sarili nating kagagawan. Mas nauuna yung takot, mas nauuna yung alinlangan na baka hindi tayo tulungan ng Diyos, na baka walang tumulong sa atin, na baka panghinaan tayo ng loob. Hindi. Minsan, ang napakaganda, minsan mas gumagawa pa talaga ang Diyos doon sa pinakamahirap na sitwasyon. Doon pa natin mas makikita na talagang gagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito,
Katulad nung tatlo, napakagandang halimbawa, walang dahilan para tumalikod at umatras pa po tayo pagdating natin sa paglilingkod sa Panginoon. At kung dumadating man yung tagpo na nalilihis tayo, sabi nga po ng isang kanta, sabi doon, ng isang kanta na narinig ko, sabi yun, yung compass daw, na, alam niyo yung unang panahon na, di ba, sa mga bundok, sa mga bukid, yung mga tao pag naglalakad, wala namang mga tinatawag pang Waze noon, mga Google Map, ang gamit nila yung compass. Sabi doon, when I'm lose my direction, your compass of my way, isipin nyo, gawin natin compass ang Panginoon kapag ka nawawalan tayo nalilihis tayo ng landas natin. At pag naging compass natin ang Panginoon, wala tayong ibang masasabi. Katulad nung sinabi ng hari, purihin ang Diyos ng tatlo. Walang ibang makapagliligtas sa tao, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran ng tatlong magkakaibigan. At yung Diyos na pinaglilingkuran ng tatlong magkakaibigan ay siya pong Diyos na pinaglilingkuran natin sa panahon po na ito. At kung paanong gumawa ang Diyos sa panahon nila, doon sa tatlong magkakaibigan na yun ang himala, ganun din ang Diyos gagawa sa atin sa panahon po na ito. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya, sabi nga doon sa binasa natin, hindi siya katulad ng tao na kapag nangako ay may mga pagkakataon na hindi talaga natutupad. Siya'y Diyos at walang makapapantay sa Kanya. Makapangyarihan siya, ang lahat ng bagay ay kaya niya pong gawin sa ating pong mga buhay. At makikita na lang natin kapag naroon yung paninindigan natin sa Panginoon. Sabi dito, pinagpala sila ng Diyos. Naniniwala ako, ngayon pa lamang habang hinihintay natin ang pagparito ng Panginoon. Yung pabor, pagpapala ng Panginoon ay nasa atin. Di man natin maranasan yung sinasabing tagumpay dito sa lupa, yung sinasabing tagumpay dito sa mundo, mga kapatid, tuloy lang. Manindigan lang tayo doon sa pananampalataya na atin pong tinanggap natin sa Panginoon. Pagdating natin doon sa langit na bayan, kapatid, yun na yung sinasabing tagumpay. Wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang pagtangis. At kung umiyak man tayo doon, sabi ng isang kanta, papahirin ng Diyos yung mga luha natin. Wala nang pighati. Sipin niyo yun, yung mismong Diyos, yung papahid sa mga luha natin. Kung yung mga kapwa natin tao, kapag may mga problema tayo, kino-comfort nila tayo, tinutulungan nila tayo, at may mga pagkakataon na pag hinawakan nila yung likuran natin, di ba? Parang lumalakas uli tayo. Parang bumabalik uli yung pag-asa natin na kaya natin to. Isipin nyo, how much more pag ang Diyos ang nagpahid sa atin pong mga luha. Di po ba? Gaano kalaking kagalakan na mararamdaman natin pag ang Diyos na po ang gumawa sa atin. At naniniwala ako na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya tuloy lang mga kapatid, karoon tayo ng katapangan, karoon tayo ng paninindigan sa ating pong Diyos. At pag nakita ng Panginoon yung puso natin na ganoon katindi, yung paninindigan katulad ng magkakaibigan na ito, iaangat tayo ng Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 30, at si Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Di po ba? Ganon kaganda yung pagkilos ng Panginoon yung paggawa ng Panginoon Alam niyo, nung panahon na ito, makapangyarihan na yung hari Pero wala pa rin papantay o hihigit sa kapangyarihan ng Diyos kapag siyang gumawa po sa atin. Amen? Kaya purihin ng Panginoon sa umaga pong ito, naway napalakas tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At hayaan natin sa buong maghapon na ito, ang Diyos po ang patuloy na nag-iingat sa atin, ang Diyos po ang patuloy na sumama sa atin at patuloy na gumabay sa atin sa buong maghapon na ito. At naniniwala ako na ang pabor ng Panginoon ay nasa atin. Ayos ko pong manalangin sa inyo, sa mga papasok sa trabaho, mga papasok sa eskwelahan. Samantalahin po natin yung ganitong pagkakataon. Habang tayo po'y sa biyahe o nag-aayos ng ating sarili para makapasok, magkaroon po muna tayo ng panalangin. Naniniwala ako na pagtatagumpayin tayo ng Panginoon sa buong maghapon po na ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Kayo po'y napakabuting Diyos. Makapangyarihan, tapat, banal, walang katulad, at walang pwedeng maipantay sa inyo. Panginoon, kayo po'y nag-iisang Diyos.
Kayo po'y Diyos ng himala, Panginoon. Kayo yung Diyos na namatay at hindi na natiling patay, kundi nabuhay sa loob ng 3 araw. Hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, nananatili kayong buhay na gumagawa sa buhay ng inyo pong mga lingkod, Panginoon. Salamat po sa inyo. Palain ninyo inyo pong mga salita. At hayaan ninyo, Panginoon, na sa mga nakarinig at makadidinig pa ng mga salita na ito, ng mga mensaheng ito, Panginoon, ay patuloy na maging hamon sa kanila at maging kalakasan ng kanila pong pananampalataya, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo pong patuloy na mag-ingat sa mga papasok sa trabaho, mga papasok sa eskwelahan. Panginoon, ang pagsama niyo ay maranasan po nila. Lukuban ninyo sila ng inyo pong banal na dugo. At hayaan ninyo na patuloy na kagalakan ay lagay niyo po sa puso ng inyo pong mga lingkod habang sila po'y gumagawa at nagtatrabaho sa mundo pong ito. Maraming salamat po. Pinagpapala rin po namin ang kabuuan ng organisasyon ng Doro Faith mula sa aming General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, sa lahat po ng kanyang mga nasasakupan, mga Pastor Supervisors mula District 1 hanggang 9, Panginoon, sa mga manggagawa, mga pastor na nasa malalayong lugar, mga nasa liblib na lugar, mga nasa taas ng bundok, Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat lingkod po ninyo. Lagi niyo pong ipaunawa sa mga lingkod ninyo na maglingkod sa inyo ay hindi po kalugihan, Panginoon. Panginoon, kayo na po ang aming pong maging gantimpala, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Aming pong mga puso ay nagagalak sapagkat kami po'y nakarinig na naman ng inyong pong mga salita. Palain niyo po ang Facebook Live na ito na ginagamit para sa pangaral ng inyong pong salita. Hayaan ninyo na palaguin pa ninyo ito at marami pang makanood para maipalaganap pa ang inyong pong mga salita. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po'y mabuti, tapat at banal na Diyos. Sa mga may karamdaman, kayo po ang patuloy na magbigay ng kagalingan, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at God bless po sa bawat isa. Ingatan po tayo ng Panginoon at patuloy na pagtagumpayin.